good morning guys at welcome sa ating channel. At ito ngayon, nandito na naman tayo upang pag-usapan ng isang punto na kung saan ginagawang maganda itong ating binubusan itong konkreto. Maraming nagsasabi na parang napakadali ng ginagawa rito dahil nga hindi na nga nagpoporma. Pero may mga consideration tayo guys. So kung titignan natin ito. Kung titignan natin ito, straight na straight, pantay na pantay, pero hindi tatayo o hindi ano yan, hindi ganyan kapantay o hindi ganyan kakinis kung hindi natin naibibigay yung tamang timpla ng konkreto. Alam naman natin na ang konkreto minsan kapag malabnaw yan, kahit anong gawin natin, hindi tatayo yan. Ibig sabihin, kung maraming tubig, malabnaw yan, tutumba lang yan kahit daanan ng fiber. Ngayon, kung ano naman, tuyo naman yan, ay talagang magkakaroon ng ampaw-ampaw naman sa likod. At yun ang mga nire-repair ng mga kaibigan natin dito. Dapat consistent yung basa ng ating konkretong dumarating para maganda. At guys, merong panukat dyan o merong ginagawa dyan para makuha yung tamang basa na yun naman tinitisting dito sa labas at ibinabato doon sa planta na kung tama na yung unang timplada na. Pero dapat may mga record yan guys, katulad ng bago umalis doon dapat tinitik din yung tamang basa niya at i-consider mo rin yung panahon. Pagka ang panahon mo ay talagang mabilis na matuyo, mainit, pagka talagang mainit ang panahon, kaya yun ang tinitignan. Kaya karamihan o kaya may mga nagbubuhos ng gabi para sila ay hindi mahapo at tapos mapatagal din yung pagtigas ng konkreto at maibigay yung tamang ganda ng konkreto. Ito guys yung kanilang panukat, slam test ang tawag dyan. Itong halo na yan, kung titignan mo talagang tuyo, halos wala pang maanong basa at hindi kayang iluwan ng mixer yan, kaya dump truck nga ang ginagamit pag nakibor ang ating gagamiting pambuhos, hindi yan direct to ring. At sinusukat yan para makuha yung tamang slump ang tawag doon. At yun ang ibinabat doon sa planta na kung satisfied na sa field ay i-maintain na yung ganong slump. Kaya lang marami ring problema doon sa planta dahil ang planta minsan hindi rin consistent yung mga aggregates yung basa doon. Kaya from time to time or every load dito sa site pala kumukuha ng ganyan kasi baka biglang magbago. So yun guys, ang pag inangat ito, makikita nyo na talagang tayon-tayo yung konkreto. Dahil kung hindi tayon-tayo, makikita natin na talagang nagpo-collapse yung gilid ng konkreto kapag nadaanan na ng fiber. So yan guys, susukatin, kukunin yung tamang slump at ang recommended ng Gumako na slump ay nasa 1.5 inches to 2 inches. Yun ang ating pinapractice at para maganda. So ito guys, ang output ng fiber, kung titignan nyo talagang medyo basa pa. May sag siya, nagsasag siya dito sa gilid o dumabala pa ng konti dahil nga mayroon pang kahilira ito na lane ay talagang ang nakita namin na magandang paraan ay ilalagyan namin ng aluma. Yung aluma na yan, siya ang magsususpend doon sa gilid para hindi siya bumaba at hanggang sa matuyo sa katatanggalin. So kung titignan natin talagang medyo mabusisi. Buti sana kung itong lane ay katulad sa mga probinsya na talagang single lane lang, kahit na hindi mo nalagyan ng aluma yan, kahit nawala ng aluma yan, talagang hindi na kailangan kasi shoulder na, lalagyan mo na ng viscose sa gilid,
hindi mo na mahalata. Pero kung yung tatabihan pa ng another lane, makikita mo hindi may mailalapat yan. Hindi maglalapat yung kanto to kanto. So magkakaroon ng minsan dyan nagagali yung panding. So dahil nga hindi pa gaano perfect ang ating pag-anong batch kasi pabago-bago lalo ngayon tag-ulan. At pabago-bago ang halo, lalo ngayon tag-ulan ay talagang malaki yung chance na talagang pabago-bago kasi pag naulanan yung ating mga aggregate, siyempre ang moisture content yun medyo malakas. Okay. Ngayon, kung habang sinusuro ng loader, ang nakukuha niya medyo basa, tapos pagka natanggal yung bandang isang ibabaw na naulan, magiging tuyo, magbabago na naman yung slam pagdating sa field. At kaya nagkakaroon ng hindi maganda sa age, kaya nilalagyan natin ng so tignan natin guys itong ating pag-fill, yung ano na, sinofloat, napaka maganda, itong existing, itong matigas na at saka itong bagong latag, iaayos yan ngayon ng ating mga kaibigan dito na nasunod yan para maganda yung lapat. Kaya para pagka nag-change lane ka, hindi mo rin makikita yung galaw na, hindi mararamdaman yung galaw na. So yan guys, ang ating ginagawa rito. Talagang medyo mabusisi. Kailangan talagang mapantay yung Kailangan yung lumang konkreto na yan at saka yung bagong konkreto na yan, isa lang yung slope. At sabi ko nga, kung hindi nilagyan ng aluma yung unang natapos ay magasasag kasi kahit nagaano katigas o kaano yung ano natin, merong galaw yan. Ang may 1 cm, the worst is yung mga 3 cm. Ngayon, lalo pagka medyo mabilis tayong magbuhos, talagang ramdam mapag-iiwanan yan kasi habulin ng ating mga kaibigan yung newly paved na konkreto. So ito ang kalabasan guys, yung ating mga natapos ng una. Kung titignan natin talagang smooth na smooth yung takbo ng ating sinasakyan. Ayan no, maganda yung pagkakongreto dahil nga doon sa mga ginawa natin na pinadaan sa fiber pero mabusisi. At malaking factor yung pag recording at pag palabas ng magandang slump na magagarin sa planta, yung mga workmanship ng mga tao. So guys, at tuloy-tuloy lang kayo na manood sa ating na vlog. Yung mga kaibigan natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, then share na rin. Tayo magtuloy-tuloy na magbibigay ng update at mga ng aming mga ginagawa at ito. So tuloy-tuloy lang ho kayo sa ating sa inyong panonood. Kaya dito lang sa ating channel, Pandoy Small World.